Russia at China magkakaroon daw ng bilateral exercise sa West Philippine Sea, nananatiling mapagmatsyag naman ang AFP tungkol sa bagay na ito. Ayon kay Public Affairs Chief Colonel Xerxes Trinidad, pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan, iyan umano ang isa sa mga pangunahing layunin ng AFP sa Indo-Pacific region. Ang kanilang pangako ng pagbabantay ng soberanya ng Pilipinas, iyan ang isa sa binigyang diin niya upang mapanatili ang katatagan at kaayusan sa rehiyon. Hinimok din ni Colonel Trinidad ang lahat ng partido na sundin ng international law. Sa ibang anggulo ng balita, isang kumpirmasyon din ang inilabas ng AFP kung saan ang China ay nag-deploy na naman ng carrier sa Philippine waters. Isang nakakabahalang bagay na naman ang pag-deploy na ito ng China, pahayag ni AFP spokesperson Colonel Margaret Padilla. Binigyang diin din ng opisyal ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa nasabing rehiyon. At hinimok din nito na sumunod ang lahat sa international law, particular na sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Iginiit din ng AFP ang kanilang pangako. Ito ay ang pagprotekta sa mga interes at seguridad ng bansa. Sa iba pang bahagi ng balita, ang Japan ay kinumpirma na ang Pilipinas ay humiling ng air defense system sa Japan sa pamamaraan ng pagbebenta o pag-donate ng mga ito. May posibilidad umano na pagbigyan ng Japan ang kahilingan ng Pilipinas gawa ng bagong Reciprocal Access Agreement na pinirmahan ng dalawang bansa. Pagdadagdag pa ng former Japan Minister, posible din daw na palakasin ng Japan ang shipbuilding sa Subic Bay nang sa ganun ay doon na gawin ang mga barko ng Pilipinas. Kung sakaling matuloy ang mga bagay na ito, mapapatunayan lamang na malaki talaga ang maitutulong ng Japan sa pagpapalakas ng depensa ng ating bansa. Sa kasalukuyan, ang Japan ay mayroong Type 3, Type 11 at Type 12 ground-based air defense system. Ang Type 3 ay sinasabing isang medium-range surface-to-air missile system na may kakayahang patamaan ang target sa layong 50 kilometro. May kakayahan din itong makita at sundan ang nasa 100 target at kaya rin nitong mapabagsak ang 12 target ng magkakasabay. Maging ang mga helicopter, jets at cruise missile ay kaya rin nitong pabagsakin. Samantala ang Type 12 naman ay ginawa ng Japan upang mas mapalakas nito ang kakayahang mag-counterattack sa mga posibleng banta na magmumula sa mga bansang North Korea, China at Russia. May kakayahan rin ang pinakabagong Type 12 na patamaan ng target na may layong 200 hanggang 1,000 km. Ang Typhoon medium-range missile naman ng US na mainit sa mata ng Russia at China, magtatagal pa umano sa Pilipinas ayon sa kumpirmasyon ng AFP. Ang dahilan sa likod nito ay kailangan pa daw matuto ng mga sundalong Pilipino tungkol sa medium-range capability na ito. Ayon pa sa Philippine Army, karapatan daw ng ating mga military na mas mapahusay pa ang kanilang kaalaman at kahandaan dahil pagdepensa at seguridad ng bansa at mga Pilipino ang kanilang binabantayan at ipinaglalaban. On the MRCs. Yes, thank you. With regard to the MRC, the Philippine Army with our counterpart, with the USARPAC, is currently, meron pa rin tayo ongoing na training, particularly on the familiarization of this capability. When will this be terminated? As long as the Philippine Army needs and needs that sees that we need to further enhance our training, familiarization with this capability, we will ensure na tuloy-tuloy pa rin yung training natin. Kinakailangan pa rin kasi natin na not only, kumbaga, hindi lang naman siya one-time training, no? Hindi lang iisang unit yung tinitrain natin, but the whole yung land-based training unit natin. Land-based missile training na unit natin. So, tuloy-tuloy pa rin yun. Isang video naman ang inilabas ng China kung saan sinasabi ng mga ito na hinaras daw ng mga sundalong Pilipino ang mga Chinese scientific researcher. Ngunit ang totoo daw ay walang panghaharas na naganap.
Ang nangyari daw ay pinaalis sila dahil ang ginagawa nilang research ay malapit daw sa BRP Sierra Madre, kung saan sakop ito ng 200 nautical miles economic zone ng bansa. Alam nyo ba, ang ekonomiya ng China ay patuloy na bumabagsak? Alamin natin kung bakit. Noong 2021, ang isang bahay sa China ay nabili sa halagang 3.4 million yuan. Ngunit sa ngayon, ito ay in-auctioned sa halagang 1.7 million yuan. Sa Dongguan, China, ang bilang ng mga taong hindi na nagbabayad sa mortgage ay tumaas na, kaya ito ay naging malaking sikreto. Wala ring ibang naglalakas ng loob na sabihin ang eksaktong bilang ng mga taong di nagbabayad ng mortgage. Ayon sa mga expert, pababa ng pababa ang presyo ng mga bahay sa China. Pati na rin ang mga value ng mga lote at bahay ay bumaba ng kalahati. Ngunit kahit na bumaba na ang value, kailangan pa ring magbayad ng taong bayan ng buong mortgage. Marami ang umutang para mabayaran lamang ang property mortgage, kaya nawala sa mga tao ang lahat. Ang kanilang mga ari-arian ay kinuha ng bangko para isubasta. Ang nakakabahala rito ay hindi lang ang pagbaba ng presyo ng mga bahay at lupa, kundi pati na ang panahon kung kailan sila bababa. At dahil dumami na rin ang bilang ng mga bahay na nasubasta at di nabayaran ng maayos, nahirapan na rin ang mga bangko sa China na maglabas ng mga pautang na pera. Sa madaling salita, lumalala ang sitwasyon ng real estate market ng China. Nahihirapan na ang mga developers at hindi na rin makakilos ang bangko ng maayos pagdating sa aspektong pinansyal. Sa normal na sitwasyon, kapag hindi ka nakapagbayad ng mortgage sa bangko, hindi nila kukunin agad ang iyong bahay. Kapag nag-default ka bilang may-ari ng bahay, ilalagay ng bangko sa auction ang iyong bahay at lupa. Pero may isang pangyayari sa Fujian, China, kung saan nag-default ang isang may-ari ng bahay sa loob ng 3 buwan. Imbes na kunin ng bahay, iminungkahi ng bangko na magbayad lamang ng mas mababa pa sa kalahati ng monthly payment ang may-ari ng bahay. Kakaiba ang mungkahing ito dahil mabilis kumilos ang mga bangko pagdating sa pagkuha ng mga bahay na nag-default. Pero dahil magastos ang proseso at mahabang oras ang kailangan, hindi na ito nasusunod ng mga bangko. Napuwersa rin ang mga bangko sa China na magbawas ng inventaryo. Kahit na makuha ng mga bangko ang mga bahay, mahihirapan din silang ibenta ang mga ito dahil sa sitwasyon ng ekonomiya ng China. At kapag binenta ng mga bangko ang mga bahay sa murang halaga, posibleng magkaroon ng panik ang taong bayan at mga investors. Ito ang sitwasyon na hinarap ng isang may-ari ng bahay. Pagkatapos ng 3 buwan, dapat ay makakatanggap na siya ng repossession notice mula sa bangko. Ngunit sinabi na lamang ng bangko na hindi na nila gusto ang bahay at maliit na porsyento na lamang ng monthly payment ang kailangan nila. Kasama sa bagong agreement na ito ang bagong paraan ng pagbayad at ang payment delay na aabot ng 2 taon. Ang sitwasyong ganito ay nag-uumpisa pa lamang para sa mga bangko sa China. Sa ngayon, maraming bangko ang hindi na nagmamadaling kuhain ang mga nag-default na bahay. Bagkus, mas gusto ng mga bangko na magbayad na lamang ng mababang monthly payment ang mga may-ari ng bahay. Ang layunin ng China sa ganitong stratehiya ay ang pagdaragdag ng mga bahay at lupain na nag-default sa bansa. Noong 2017, 9,000 properties lamang ang naka-default, pero lumobo ang bilang nito sa 3,500,000 pagsapit ng 2021. Malaki ang numerong ito. At nahihirapan na ang mga bangko sa China na i-liquidate ang mga properties. Dahil sa pagpapahaba ng monthly payments, nadagdagan ng recruitment para sa mga collection agents sa China. Pinakalat ng mga bangko ang hiring notice at isinaad na kailangan nila ng mga taong nagtapos ng Bachelor of Degree of Law o di kaya ay Finance. Kailangan din na mayroong collection management experience ang mga mag-a-apply na aabot ng 5 taon. Isa sa mga malaking bangkong gumamit ng bagong stratehiya ay ang Bank of Sangxiang. Nagbukas ang Bank of Sangxiang noong 2016 at mayroon na itong capital value na aabot ng 3 billion yuan. Tinagurian rin na First Central Bank of China ang Bank of Sangxiang. Ayon sa datos, ang non-performing loan rate ng Bank of Sangxiang
ay 1.75% noong 2023 at ang overdue loan balance ay umabot na sa 1.3 billion yuan. Bukod sa Sanxiang, ang mga bangkong WeBank at Everbright Group ay naghahanap na rin ng mga collection agents. May offer rin na 20 to 40% commission ang mga nasabing bangko sa kanilang mga bagong ahente. Samantala, sinabi naman ng isang ahente na mataas na talaga ang default rate ng mga property owners. Mas pinili ng mga property owners na magbayad na lang ng mababang monthly mortgage sa mga bangko. Kaya naman ngayon, mas tinutukan ng mga bangko ang debt collection o paniningil ng utang kaysa lending o pagpapautang. Ayon sa datos na nakolekta ng China Banking and Insurance Regulatory Commission noong May 31, ang non-performing loan ratio ng mga bangko ay 1.59%, mas mababa kumpara noong nakaraang taon. Halos 141 bilyon na yuan naman ang itinaas na value ng non-performing loan balance. Tinatayang umabot na sa 3.23 trillion yuan ang kabuang value ng non-performing loans ng mga bangko sa China at posible pang tumaas ang bilang na ito. Ayon naman sa datos ng People's Bank of China, ang kabuang assets ng mga bangko sa China, domestic at foreign currencies, ay pumalo na sa 417.3 trillion yuan. Ang antas ng non-performing loans ng mga bangko sa China ay tumaas sa 6.5% noong 2023. Sa kabuuan, 40% ng mga real estate credit accounts ay konektado sa mga bangko sa China. Bakit lumago ng sobra-sobra ang default rate ng Chinese real estate industry? Ang unang pinakaimportanteng rason ay ang pagbaba ng presyo ng mga kabahayan o housing. Sa mga ilang lugar ng China, umabot ng 60% ang ibinaba ng presyo ng mga properties. Naapektuhan dito ang mga down payment na nilatag ng mga taong bumili ng mga bahay. Marami sa mga buyers na ito ang umalis sa market at di na nagbayad ng kanilang mortgage plans. At dahil bumaba na ang presyo ng housing sa China, di na lang nagbayad ng mortgage ang mga buyers para mabawasan ang pagkatalo o financial losses nila. Ang ikalawang rason ay ang paghina ng ekonomiya at pagtindi ng unemployment rate. Maraming tao na ngayon sa China ang nahihirapan ng magbayad ng mortgage dahil sa pagbaba ng kanilang income o kawalan ng trabaho. Ang mga taong ito ay hindi tumatakas sa mortgage pero hindi lang talaga kaya ng budget nila na magbayad ng tuloy-tuloy. Ang ikatlong rason ay ang tinatawag na impulsive buying o pagbili ng mabilisan at di pinagplanuhan. Maraming tao ang bumili ng properties dahil nakita nila ang potensyal na kita sa real estate at ngayon na humina ang ekonomiya ng China, pinagsisihan ng mga impulsive buyers ang mabilisan nilang pagbili ng properties. Mas pinili pa ng marami sa kanila na iwan na lamang ang mga properties at huwag nang magbayad ng mortgage. Pababa na talaga ang real estate market ng China. Sa kasalukuyan, bumaba ng 10.1% ang kabuang real estate investment ng mga property holders. Mas mababa kumpara noong nakaraang taon. Mas malala pa ito kumpara sa 9% na pagbaba ng real estate investment sa unang bugso ng taon. Upang matulungan ang mga buyers na kumuha ng loan para makabili ng bahay, naglunsad ng programa ang mga Chinese banks kung saan interes muna ang babayaran bago ang prinsipal. Ang ilang mga loan ay pwedeng umabot ng 10 taon na walang bayad sa prinsipal. Kumalat rin ang impormasyon sa Chinese social media na pwedeng i-adjust ang mortgage repayment terms sa ilang mga lugar sa China. Pwedeng makapag-apply ng mortgage payment reduction ang mga Chino sa pamamagitan ng mga sikat na banking apps. Madali lang rin baguhin ang setup ng account upang maging interest first, principal later. May mga sumubok ng 24-month interest first at principal later, kung saan ang account nila ay babalik sa normal na sistema ng bayaran pagkatapos ng agreement. Ngunit sinabi ng mga analysts na posibleng magkaroon ng karagdagang interest o secondary interest ang isang account. Halimbawa, sa Guangzhou, ang interest rate sa isang home loan ay aabot ng 3.4%. Kapag kumuha ka ng loan na aabot ng 1 million yuan, na aabot ng 30 years,
ang kabuuang interest payment ay abot ng 596,500 yuan. Sa pamamagitan ng interest first, principal later, ang total na interest sa unang 3 taon ay abot ng 102,000 yuan. Paglipas ng 3 taon, ang interest payment ay aabot na sa 530,000 yuan. Ngayon, ang kabuuang total ng babayarang interest ay magiging 630,000 yuan. Mas mahal ng 35,000 yuan kumpara sa tradisyonal na paraan ng pagbabayad ng loan. Ayon sa eksperto na si Yan Eugene, makakabawas ng halos kalahati sa repayment pressure ang interest first, principal later. Maituturing ito na buffer para sa mga buyers na nahihirapang magbayad ng mortgage pero gustong magkaroon ng bahay. Kaya lang, mas mataas talaga ang babayaran ng mga humiram ng loan sa unang 3 taon. Lumabas naman ang impormasyon mula sa ilang mga bank headquarters na wala pang nilabas na paraan upang mabawasan ang pagtaas ng mortgage loans. Sinabi rin ng mga banking officials na ang paglunsad ng kahit na anong paraan para mabawasan ang pagtaas ng mortgage loans ay makakaapekto sa interest margin ng mga bangko. Ang mga bangko ay kumikilos ayon sa risk management at pagprotekta sa kanilang mga investment. Kapag bumaba ang mortgage rates, babagsak ang revenue ng mga bangko at di sila makakapagpalabas ng mga loans. Mareresolba lang ang problema kung magkakaroon ng pulisya mula sa gobyerno o magbabago ang market environment sa China. At dahil wala pang pagbabago, walang motibasyon ang mga bangko na magbaba ng mortgage rates. Para maisalba ang ekonomiya, patuloy na naglalabas ng mga programa ang Chinese authorities na makakatulong sa housing market at developers. Pero kahit na ilang program na ang pinatupad, wala pa ring humpay ang pagbaba ng presyo ng housing market. Ayon sa bagong datos na nilabas ng Chinese government noong June 17, bumaba ang presyo ng mga properties sa China sa 11 magkakasunod na buwan. Sumabay pa rito ang pagbagsak ng real estate investment matapos ang tuloy-tuloy na pagbaba ng real estate investment noong Abril, bumaba pa ng 0.7% ang investment kada buwan. Mas malala pa ito sa nangyaring pagbagsak ng real estate investment noong October 2024. Sa taunang datos, ang presyo ng mga bagong properties ay bumagsak ng 3.9%. Ayon rin sa datos ng National Bureau of Statistics, bumaba rin ang kabuuang presyo ng mga second-hand residential properties. Halos 2% ang binaba ng value ng mga second-hand properties kada buwan. Naapektuhan ang mga properties sa Beijing, Shanghai, Guangzhou at Shenzhen. Ayon sa Reuters, real estate ang naging dahilan kung bakit lumago ang ekonomiya ng China nitong mga nakaraang taon. Pero simula noong 2021, bumaba na ang value ng Chinese real estate at nag-slow down na rin ang construction projects ng mga developers. Kahit na gumawa na ng paraan ang Chinese government, patuloy pa rin ang pagbaba ng value ng housing market. Nag-slow down na rin ang bentahan ng mga bagong commercial properties. Halos 24% rin ang binaba ng sales ng mga bagong residential properties. Tinatayang bumaba naman ng 35% ang kabuuang residential sales volume ng mga properties sa China. Naapektuhan rito ang halos 222 milyong metro ng lupain. Halos lahat ay bumaba ang value. Noong May 2024, naglabas ng mga paraan ang Chinese government para mabawasan ang lumalaking inventaryo ng mga bahay na di mabenta. Ang layunin ng mga programang ito ay muling pausbungin ang housing demand at pigilan ang pagbulusok pababa ng real estate market ng China. Kasama sa mga paraang ito ang pagpapalabas ng 300 billion yen at 41.4 billion US dollars. Binabaan rin ang mortgage regulations at tinanggalan ng lower interest rate limits ang mga una at ikalawang bahay ng mga buyers. Iminungkahi rin ng Chinese government na kumilos ang local government units upang mabili ang mga properties na nakasalang sa market. Kasunod ng mga policy na ito, binabaan ng mga malalaking syudad sa China ang down payment requirements ng mga binibentang properties. Sinabi naman ng mga analysts at economists na hindi pa makikita ang epekto ng mga policy hanggat di nagbabago ng bahagya ang pagbaba ng housing market.
Naniniwala naman ang mga Wall Street economists na magkakaroon pa ng mas makabuluhang pagbaba ng home buying requirements para sa mga buyers, lalo na sa syudad ng Beijing. Pinahayag rin ng mga economists na panandalian lamang ang magiging dulot ng isinagawang real estate bailout ng gobyerno at kailangan pa ng mas epektibong paraan. Sinabi rin ng mga expert na baka abusuhin ng gobyerno ang nangyayaring pagbaba ng housing market. Ayon kay Chin Weiping, economist at may akda ng librong China's Crisis Roadmap, nakita na niya ang posibleng mangyari sa Chinese housing market 7 taon na ang nakaraan. Nakita ni Weiping na maraming real estate developers ang malulugi. Dito na papasok ang gobyerno dahil pwede nilang bilhin ang mga kabahayan na di natapos. Magiging parte na ito ng affordable housing program ng gobyerno. Nilinaw ni Weiping sa kanyang libro na ito lang ang tanging pwedeng gawin ng gobyerno, ngunit walang kasiguruhan kung magiging epektibo ito. Posible rin na kumilos ang mga local governments para bilhin ang mga properties ng mga naluging developers. Makakatulong rin naman sa taong bayan ang mangyayaring affordable housing program ng gobyerno, lalo na ngayon at marami ang nangangailangan ng murang tirahan. Ang pagkakaroon ng mga murang kabahayan ay mainam pero di pang matagalang solusyon dahil marami pa rin ang magbebenta ng mga properties sa mababang halaga sa mga darating na buwan. Maishishare nga ako sa inyo na 10 legit loan application na talagang mabilis tayo ma-approve dahil sa mismong araw ng loan application ay makukuha kagad natin ang pera. GCash. Yan kung madalas kayong gumamit ng GCash. Meron sila ditong 3 na ino-offer, which is G-Loan, G-Credit, at saka G-Gives. So kung cash naman ang gusto nyo dito, ay mag-G-Loan kayo. Dahil ang ilo-loan nyo dito ay mapupunta sa may GCash wallet nyo. At pwede nyo na rin i-withdraw or ipa-cash out sa kahit na saang tindahan. Payable din siya up to 12 months. Make sure lang na hindi ka magpapalit ng bayad mo sa kanila. At sa may G-Gives naman, pwedeng-pwede dito ang pagbabayad nga sa may bills. Pwedeng-pwede ito sa mga bills nyo. Pero bago ka ma-qualify dito, dapat ay mataas na ang G-score nyo. Yung G-score nyo, i-check nyo na. Baka meron na kayong offer sa G-Loan. Ang next naman ay sa G-Gives. Yan, napakaliit lang din ng interest dito. Kaya talagang the best tong 3 na to sa may GCash. Ang next naman natin ay ang Mr. Cash. Ito, recommended ko talaga ito. Maliit din na kinakaltas nila sa loan. For example, dito, ang iniloan nyo is 1,500 pesos. Ang matatanggap nyo na lang is 1,365 pesos. Napakaliit lang na makakaltas. Kaya good sa akin ito. Ang maganda pa dito, after 30 days pa ang repayment. At goods na goods din ito for emergency purposes. Na pala ay ang Tala. Ito ay ang one of the best din na loan application. As of now, ay nakakapag-load na ako dito ng 25,000 pesos at napakaliit lang din ng interest. Pero dito, pag na-late ka na pagbabayad, is meron din sa'yo mag-i-email at tatawag at magte-text na magpapaalala na malapit na yung due date mo. Pero kung nakalagpas ka nga sa due date mo, ay napaka-professional naman kausap ng mga customer service ng Tala.